Hi, Lenny. Yo, what's up everyone? So for today's vlog guys, so magpapa-change na tayo ngayon ng mga punong kahoy dito. Syempre bago tayo kumuha ng, bago tayo mag-move or magputol ng mga punong kahoy dito is kailangan natin kumuha ng permit dahil dito sa Mindoro hindi ka basta-basta pwedeng pumutol ng puno kahit na nasa loob ka pa ng sariling lupa mo. So kailangan mo talaga ng permit at napakalaki ng multa. I think 40,000 yata pag nahuli ka na wala kang permit na pumuputol ka ng lupa na kahit na sa loob ng bakuran mo. So ayun, mamaya nga launa kasi after lunch magi-start na magputol sila ang Uncle Panoy para matuyo na yung mga kahoy na gagamitin sa mga gagawin natin ng mga kulungan ng baboy dito. So itong space na to medyo malaki na to para sa mga gagawin natin kulungan ng baboy. So kung mapapansin nyo medyo tumas din yung mga damuhan kasi napadalas yung ulan lately. So ngayon medyo mag-uumpisa na tayo magpa-develop nito. Ayan guys, so in-update ko lang kayo guys. And ayun pala guys, no, kinaganda yung bomba natin. Yung bomba natin guys is di na siya kailangang buhusan tubig para gumana siya. So ito automatic na siya and malinaw na rin yung tubig niya guys. Ayan o. Nalala nyo dati nilalagyan ko pa siya ng tubig para magamit ko siya. Ngayon hindi na. Diretso na lang. So this is good. Tapos konting-konting na lang talaga yung buhangin na sumasama sa tubig niya. So maganda yan. At least magagamit na talaga natin pag nagpa-construct tayo dito sa Mahalta Farm. Okay guys, so update ko na lang kayo ulit mamaya. Kaya na maraming kamalasan ng abuti kunin ang mobile phone. Makinig ka lang ng music and shake it. Shake it, shake, shake, shake it. Let's go! So yun guys, nag-i-start na sila Tito Panoy magputol ng puno. Hindi ko lang sure kung maririnig nyo ako na maayos. Ayun. Pero nag-i-start na sila. So yun guys, sinusukatan nila dito yung yung sukat ng puno para makat na siya para maging kahoy. So at least nakaano na isang bagsak na ng puno. So ilan na lang yan mamaya. So yun pala guys, no, sa mga nagbabalak pala magpaputol ng mga puno, no, na talagang may lisensya yung chainsaw tsaka yung tao syempre. Kailangan kasi yun na napakahigpit talaga tsaka kailangan ng permit. Ayun, no, so pwede nyo kontakin dito, message nyo ako para kung gusto nyo kontaktahin si Uncle Panoy. So basta dito lang sa sa Oriental Mindoro, around lang siya, bungabong yung niya, yung cover niya. So hanggang bungabong pwede si Uncle Panoy. Syempre depende lang sa pag-uusap nyo kung magkano yung deal ninyo. So ayun, so message lang kayo dito. At least yun, safe kayo dahil mahal kasi yung piyansa pag nahuli kayo na nagpuputol ng puno na walang lisensya yung chainsaw, yung tao, tsaka syempre pag wala rin kayong permit. So 40,000 kung di ako nagkakamali. So mas maganda na kung develop kayo ng isang lugar or ng pwesto ninyo tapos magpuputol kayo ng mga punong kahoy kahit na sariling lupa nyo pa, kailangan talaga ng permit at papel talaga na legal. So yun, i-message nyo lang ako kung mayroon kayong mga kung mayroon kayong sadya na magpaputol din ng puno. So yun, i-message nyo lang ako dyan, comment down below. That's it. So ayun guys, nakakailang kahoy na rin sila Uncle. Ayan, oh. So ito yung mga gamit natin sa mga kulungan ng baboy. Ayan, ayun pa. So nakakaisang puno pa lang. So kaya papakita ko lang sa inyo itong soon na gagawin natin daan. Ito kasi yung mga pinatambak ko na yan guys. Para syempre bago ilipat dito yung mga baboy natin is mapapush natin doon yung mga lupa na yan para maging daan doon, diba? Ayun, oh. So yan yung mga tinambak. Ayan. So hanggang dito yan. So naglapad siya hanggang doon, oh. So yan, ipupush natin yan pababa guys, doon kasi yun ang may gindaan natin, papasok doon. Ayan, you know. Ayan. So for now, so yan ko muna ng ganito, unahin ko muna yung kailangan ayusin ng konti sa baba, then sunod na itong daraanan namin.
Ayan, so for now, dito muna ako dumadaan. Ayan. Ito kasi sakop namin to. Ito. Ayan. Then yung sa may puno na yan, mga laman na yan, hindi na yan sa amin. Hanggang dyan na sa may lupa na yan. You know. Yung tinambakan. Alright guys, so ayan, nakakapagod. It's a very tiring day, no? So dahil pa kaliwat kanan yung ano natin, yung pinupuntahan sa farm, doon kila Tita Beng, tapos dito sa Mahalta Farm. Alright, so guys, ito na. Nauumpisaan na natin napapadevelop itong Mahalta Farm. Ayan, inuumpisaan na natin. So, medyo gipit nga lang, pero ano lang, keep moving forward lang syempre. Tsaka think positive. Dapat lagi tayong optimistic, mag-isip, di ba? So, ito yung mga kahoy na gagamitin natin soon. Ayan, so patutuyuin ko pa to, ibibilad sa araw. Ayan. Tapos andun pa yung iba. So bukas kasi babalik sila para magputol. Isang puno pa lang kami ngayon, tapos hindi pa tapos yung isang puno, guys. Tinabi lang muna nila dito. And then puputol pa tayo ng isang puno pa para makumpleto natin yung kakailanganin natin sa sa mga kulungan ng baboy. So yun guys, after nyan, after kasi itong mga to, maputol tong mga puno dito, no? And then napatuyo na sila. Ang next na gagawin naman natin is yung wait, nag-alarm ang aking phone. 5:30 in the afternoon. Ito kasi talaga yung oras ng pagpapakain ko sa mga alaga kong baboy. So kasi pinapakain sila sa hapon is yung wala talagang araw or wala silang mararamdaman na anything na mainit sa paligid. Alright, so as we go back, no, sa topic natin. Ayan nga, after nitong mga kahoy na ito, pag natapos na lahat to, ang isusunod naman natin is yung imburnal, no, na paglalagyan or paglalagyan ng mga dumi ng mga alaga nating baboy. Tapos uunahin ko kasing ililipat dito guys is yung native. O yung native naman kasi walang problema kasi ang bahay lang nila, gagawin ko lang silang parang naka pre-range lang sila pero may sarili silang bakod din. May parang good morning na bubungan lang, ganun lang, at simpleng bakod lang ang gagawin ko sa kanila. And then at the same time, gagawin na namin dito sa gilid dito yung mga magiging kulungan ng mga alaga nating hyper na baboy. Ayan, so as of now, ayan, nag-start kami this afternoon after lunch. I think mga around 1:30 onwards, no? So nag-start kami putol ng mga puno. Ayan, so naging napagod na kasi dami nating so busy, no? So tiring talaga this day. And then this morning kasi pinakapon pa natin yung natin mga native pigs at saka pina-check natin yung mga hyper natin. And good news guys, kasi si Lenny pigs natin is naglalandi na talaga, as in. So kaliwat kanin yung paggawa ko ng content. Kung mapapansin nyo yan sa mga vlogs ko niyan, parehas yung suot ko. Kasi in one day, I think 3 content videos yung ginagawa natin. So, it's a very tiring day pala, pero it's a fruitful talaga. Napaka-blessed talaga ng araw na ito. Ayun guys, so I think hanggang dito na lang itong vlog na to. And sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to press the subscribe button and click that notification bell para lagi kayong ma-update every time na meron tayong upload na videos dito sa YouTube natin. So guys, take note, we have 2 YouTube channels which is Mahalta Farming Vlogs and Mark Vega. Also guys, support our Facebook page, Mahalta Farming Vlogs. Guys, meron din pala tayong TikTok. Yun din yung pangalan niya, Mahalta Farming Vlogs. So yun guys, hanggang dito lang. See you on my next vlog. Bye! Kahit na maraming kamalasan ng abuti, kunin ang mobile phone, makinig ka lang ng music, shake it, shake it, shake, shake, shake it. Let's go!